Noong pong last Sunday, ang ating pong pinag-aralan at ang title po ng message last Sunday ay patungkol po sa victory. Ito po ay serye ng pag-aaral, pero ano po ba yung tungkol sa victory last time na topic natin? Ano po yun? Anong word na nakasama ng victory? Ulitin ko yung message. Huwag na ako magbago ng message ngayon para ma-recall po tayo. A taste of victory. So yun po yung pinaka-theme. A taste of victory. For the final message, ngayong hapong ito, ang topic natin is the ultimate victory. Wow. Sobra-sobra na ang mga narinig natin tungkol sa victory. Kumusta po naman tayo? Tayo po ba'y nabubuhay na matagumpay? Mahina yung amen eh. Uy, lumakas-lakas. Mukhang totoo na siguro yan. So ngayon po, ngayong hapong ito ay atin pong matutunghayan ang ultimate victory. Ano po ba talaga yung ultimate victory na yun? At paano po siya natin makakamtan? Nakalagay din po dito sa topic na to. So may mga bagay po tayong uulitin. Ayaw na ayaw po ng Diyos na ang kanyang mananampalataya ay mabubuhay ng talunan, kawawa, nabubuhay sa kahapisan, kapighatian. Ayaw po ng Diyos yun. Kamiserablehan, kaguluhan. Gusto po ng Diyos, mabuhay tayo na may kapayapaan, kasaganaan, kaayusan, kaligayahan. Amen? Kumusta po kayo? Okay lang po yung may pinagdadaanan. At least dumadaan ka na may ngiti sa kabila ng pinagdadaanan. Ang ibig sabihin ng taong matagumpay ay hindi po yung walang problema. Ang isa sa pinakamalaming pinagdaan ng problema sa Biblia ay ang author ng aking sasabihin sa inyo ngayon. Madami siyang pinagdaanan, and yet, ito ang kanyang sinabi na ating tutunghayan ngayon. Okay? Meron po ako ditong 100 pesos sa makapagsasabi ng text na to. Iko-quote ko ha. Though we walk in the flesh, yet we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Anong passage po yun? $5. Walang gagamit ng cellphone. $5, ayaw nyo? Hinahanap ko yung $100 dito eh. Sino nakialam ng wallet ko sa bahay kanina? Joke lang. Okay. Binigay po yung wallet, may kasamang $5. Yung pong passage na yun has been memorized by heart when I was still in my Bible school days. Kaya I can quote it very much and very well. Together with Galatians 2:20. Yung kinote kanina ni Lesia. Okay? So ang passage na ito ay pagkukunan po natin para sa mga estudyante ko sa Biblia, ito po ay expository preaching. Okay? Tingnan po natin ang passage, 2 Corinthians chapter 10, verses 3, 5, and 6. So last time po, nag-preach po ako ng 30 minutes to 35. So may utang po akong 15 minutes. Idadagdag ko po ngayon, 45 plus 15, 1 hour. No, yeah. Sikapin kong 40 lang yung message ko po ngayon. Okay? So tingnan po natin, one of the most powerful passages for me. Okay? Yung passage na ito. Yeah, though we walk in the flesh, yet we do not war after the flesh. Teka po, bakit po ng screen nando na sa dulo, sa likod? Ano to, improvement or ano to? Nakakatawa, no? Back to back.
Galing. Okay, so dito po natin makikita ang ultimate victory na tinatawag. So, 2 points po ang aking sasabihin sa inyo ngayon galing sa passage. Number 1, para po maintindihan po natin ang ultimate victory, we have to understand the warfare. Though we walk in the flesh, yet we do not war. For the weapons of our warfare. So, meron pong warfare na binabanggit. Maliwanag? Describing the warfare is point number 1. There is a warfare going on. 24/7. And point number 2, determining the weapon. Dapat alam mo yung weapon mo sa warfare. Kung di mo alam yung weapon mo, you will not experience victory. So ngayon pong hapong ito, gusto kong dalhin sa inyo for my final message about ultimate victory is the weapons or the weapon that we have to experience the ultimate victory. Pag hindi mo ito na-capture, hindi mo nagamit tong armas na to, talunan ka. And I hope may gumagamit na itong prinsipyong to na nandito. Okay? Kaya po ang Israel ay kinatatakutan sa Middle East region kasi grabe po yung kanilang mga armaments na ginagamit. Sila po yung merong pinakamagaling na tangke de gera. Na kapag lumusob po yun, hindi po basta tinatablan yun ng mga missile or etc. Yung kanilang drone, grabe po yung mga drones po nila. Yung aeroplano nila, hindi na-detect ng radar. Grabe. Pero ngayon po, meron pong kinakabahan ngayon, hindi ko alam kung sino nagpakita noon, yung na-discover po ng China, yung kapag sinuot mo yung damit, hindi ka nakikita. Nakita mo na yan? Okay. May ilan dito nakabili na no? May mga tao dyan, hindi natin nakikita. Sabi nga po doon sa sinasabi, pag daw ito'y napunta sa maling tao, delikado po yun. Susuot mo, di ka nakikita. Wow. Delikado, no? Oh, yeah, yung ganun. Hindi ka na makikita. Pero bakit nakita ko? Hindi, joke lang. Okay, okay, so ngayon ay determining the weapon of the warfare. Pag hindi nyo na-capture yung weapon na to at hindi nyo naintindihan to, you cannot win the war. Again, yun ang importante dito. But first of all, let's go to the point number 1. Describing the warfare. Okay? Unang-una, pag sinabing war, merong kalaban. Atin munang tingnan ang warlord ng kalaban. Sino ba ang warlord na binabanggit natin? Obviously, 1 Peter 5:8, sinasabi po doon, for your adversary, be sober, be vigilant, because your adversary, kalaban. The devil. Sino pong kalaban natin? The devil. Hindi po sinasabi sa Biblia ang kalaban natin ay demons. Sapagkat ang nasa likod ng mga demons ay ang devil. Para po sa mga tao na hindi naniniwala sa devil, tumingin po kayo sa katabi nyo. Wala ho dyan. Kayo naman ho. Totoo ang diablo, totoo ang demonyo, totoo ang kasalanan, totoo ang impyerno. Okay? So ang tawag sa Bible sa kanya, hindi lamang adversary, Satan, slanderer, yan po yung accuser, yan po yung tawag dyan, Apollyon, Abaddon, iba't ibang tawag po sa kanya sa Biblia, the roaring lion ang tawag sa kanya, the dragon sa Revelation ang tawag sa kanya. Okay? Pero siya po yung tinatawag na the devil, at alam po natin ang kwento niya, hindi ko po habaan kasi ang point ko, point number 1, point number 2. The warlord is Satan himself. Okay, nakita po natin si Satan is a supernatural. Yan po yung kaaway natin. At siya po yung unang-unang nakabili sa China ng sinusuot na damit. Hindi po siya nakikita, kaya mabigat pong kalaban si Satan. Di ba? So, ang kalaban ang ating katunggali araw-araw sa 24/7 battle ay kalabang hindi nakikita, ay supernatural. At ang isang mabigat doon, tayo ay nakikipagdigma sa kanya, sa kanyang sariling teritoryo, walang iba kundi ang sanglibutan. That is the warlord. Okay? So, tingnan po natin, yung kanyang war game. Okay?
or strategy. In second Corinthians chapter 2 verse 11. Sabi po ni Paul, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his strategy or devices. Sa palagay niyo, ano ang strategy ni Satan? Ano ang kanyang ginagamit sa digmaan? Anong kanyang armas na ginagamit? He is a master of Cywar. He is a strategist. Okay? So, ang kanya pong ginagamit, makita po natin sa 2 Corinthians chapter 11, verse 3. Titingnan po natin dito yung devices niya. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, yung katusuhan, so your minds be corrupted from the simplicity that is in Christ. So ang kanyang strategy ay hindi po nababago kasi lagi pong effective ang kanyang strategy. Ano po ang kanyang strategy? Deception. Linlangin ang tao. Okay? So yan po yung kanyang strategy. Deception. Okay? Kaya po ang mga tao, kapag binenta ang kanyang kasinungalingan, okay, magiging alipin siya ng kasinungalingan, paniniwalain ng tao na ang katotohanan, ang kasinungalingan ay katotohanan, doon po siya umiikot. Yun po yung nangyari po kay Adam and Eve. Kaya po hanggang tayo ngayon dito, ganun po tayo. Madali tayong malinlang. Madali tayong ma-deceive. Kasi yun po yung nasa dugo natin. Madaling maniwala sa kasinungalingan. Kaya ang dami po mga atheist. Di ba? Kahit ganun katotoo ang Diyos, di ba? In Romans chapter 1, na yung mga kalikasan na lang ay ebidensya sa katotohanan ng Diyos, patuloy silang pumipilit na maniwalang walang Diyos. Okay? So yun po yung tao. So maliwanag po sa mga verses na pinakita sa inyo, ang kanyang strategy is deception. Okay? That is the war game. Pangatlo po, dito po tayo mag-concentrate ng konti, the war zone. So tingnan po natin sa verse po natin, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3, 4, and 5. Though we walk after the flesh, we do not war after the flesh. Okay, verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of strongholds. Yan. Sa Tagalog po yan is, the pulling down of strongholds, pabagsakin ang kanyang kuta. Okay? Sa palagay nyo, saan ang kuta ng kaaway? Sabi sa Bible, ang kanyang seat of power nung una ay nasa Persia. Okay? Nasa Turkey, yung Pergamo. Di ba? Sabi po doon sa latest na modern history, pinilit daw ilipat at lumipat daw si Satan ang kanyang teritoryo sa Germany. Kasi naandoon po yung Holocaust na nangyari. Di ba? So, sa palagay nyo, nasa ng kuta ni Satan? The war zone is the mind. Nandito po yon. So, yan, nandito po ang digmaan. Kaya nga, ang sabi po dyan, tingnan po natin, for the pulling down of strongholds, verse 5, casting down imaginations. Nasaan po bang imaginations? And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dito po lahat yun. Yung kasinungalingan, laban sa karunungan ng Diyos. And bringing into captivity every thought. Nakita nyo yung thought to the obedience of Christ. So, ang war zone po nandito. Okay? May kasabihan po akong binabanggit sa inyo nung una, you win or lose by the way you choose. Because your choices are being processed here in the mind.
And if you don't have the knowledge of God, okay, your choices will be the choices of a failure and a defeated person. Kaya nandito po ang labanan. You win or lose here in the mind. Okay? Kaya makita po natin sa Biblia, mamaya akin pong pagdidiinan po yan, nandito po. Kaya makita po natin sa Biblia ang mga familiar. Tingnan po natin sa Romans chapter 7 verse 23. Romans 7:23. Para ipakita po sa inyo ang digmaan ay nasa isip. Sabi po ni Paul, "But I see another law in my members, warring against the law of my mind." Di ba? So may digmaan nangyayari sa isip. And bringing me into captivity to the law of sin. Okay? So binakita kanina, bringing into captivity to the obedience of Christ. Every thought. Dito naman, yung mind, natatalo siya, dinadala siya sa law of sin. Nakita niyo may digmaan sa isip? Paniwalaan niyo po, ang digmaan ay nasa isip. Wala po sa Persia, wala po sa Germany. Nasaan? Nasa isip mo ang totoong war zone. Here in the mind is the battleground. And if you don't understand that, and if you will not believe me, right now, I guarantee your defeat. And I guarantee that you're living a defeated life right now. First of all, you must believe that the war zone is in the mind. Kaya po ang sa Biblia, ang mga commandment po ipagana rin. 1 Timothy 4:15, tingnan po natin. Matapos sabihin ni Paul ang mga bagay tungkol sa pangangaral niya kay Timothy, sinabi niya po sa verse 15, meditate upon these things. Okay? Pagtuunan mo ng pansin, i-meditate mo ang mga bagay na ito. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Upang pakinabangan ka ng marami. Kasi mabubuhay ka ng matagumpay pag meditate mo ang mga bagay na tinuro ko sa iyo. Okay? So another word in the Bible about mind is in Romans chapter 12, verse 2. Ang sabi po dyan, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi ang tao by nature is in conformity with the world. Makamundo, makalaman ang utak. Kaya ang sabi ni Paul, matapos mong isuko ang buhay mo sa Diyos, to sustain your holiness, you have to renew your mind. Overhaul your mind. The word renew is to go back, linisin para maging bago at lagyan ng salita ng Diyos para matransform. Kasi ang laman ng utak natin, normally are against the knowledge of God. Okay po yung point? The word renew. The word meditate. Okay? Ephesians chapter 4, verse 23. The same idea, and be renewed in the spirit of your mind. Maganda po yung pinanggaling talata niyan. Pero yan po, pinapakita ko lang po sa inyo mga verse na mabibigat sa Bible. Dito po yung sinasabi. At kung meron po isang pinakamabigat na verse sa Bible, ano pong verse to? Whatsoever things are true, whatsoever things are windel, whatsoever things are just. That's the true one. Okay? Whatsoever things are just, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. The word think is keep on thinking non-stop because the battleground is in the mind. If you stop thinking what is true, what is honest, what is just, what is pure, what is lovely, if there be any virtue, if there be any praise, if you will stop thinking of all those things, Satan will feed into your mind negative thoughts and negative things. The war zone is in the mind. So yun po yung mga verses na mahalagang pinakita ko po sa inyo. The war zone is here. Are you sold out? Alam po ng Panginoon yun eh. Dito talaga yung battleground, kaya nabigay siya ng mabibigat na commandments sa Bible. Okay? So doon po tayo sa war aim. The warlord, Satan is the enemy, not the demons. Demons are behind. Resist the devil. Hindi sinabing resist the demons. Resist the devil. Okay? The enemy number one, the warlord himself, Satan. Pangalawa, the war game, deception, pandaraya. Okay? And then number three, the war
Ano yung pangatlo? The war zone. Huwag niyo kakalimutan in the mind. And then lastly, anong aim ng war ni Satan sa atin? What is his aim for every one of us? Kapalagay niyo. Ang sabi po ni Jesus Christ in John 10:10, "The thief cometh but to kill, to steal, and to destroy." Hindi po magbabago si Satan ang aim sa buhay natin. For Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ibig sabihin noon, yung kanyang mabibiktima, ang labanan po kay Satan, hindi po yung harapan na face-to-face. Ang labanan po ni Satan, para ikaw ay magkasala. Okay? Para yung katotohanan ng Panginoon ng Biblia, baliktarin mo, gawin mong kasinungalingan. Yun po yung sinasabi sa Romans 1:25. Tingnan po natin. Who changed the truth of God into lie. Yes, ayun po yun po yung kanyang objective, na yung sinasabi ng Panginoong totoo, hindi totoong pag kinain mo yan, mamamatay ka. Hindi totoo yan. Magiging Diyos ka. Gaganda lalo ang buhay mo pag sinungaling ka. Pag kinain mo yung prutas na yan, hindi niya sinabing magkakasala ka eh. Sinabi niya, pag kinain mo yan, masarap yung prutas na yan. Talaga naman, magiging magaling ka, magiging matalino ka rin. 'Di ba? Binubura ni Satan ang consequence ng kasalanan sa utak ng tao para ikaw ay magkasala. Kasi ang goal niya, pag nagkasala ka, you're dead. Bakit po? Ang sabi po sa Proverbs 28:9, tingnan po natin. Proverbs 28:9. He that turneth away his ear from hearing the law. Ano sabi? Ang sino man na tumatalikod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sino man ang sumusuway sa utos ng Diyos, anong sabi? Even his prayer. Even his prayer. Why sinabing even his prayer? Hindi sinabing even when he eats. Hindi sinabing even when he walks. Even when he speaks. No! Even when he prays, because prayer is the sacred thing. The most sacred thing na ginagawa ng tao. At ang sabi ng Panginoon, kahit yung pinakasagradong bagay, pinaka-spiritual na activity sa buhay mo, even before God, if you are sinning, that is an abomination to God. Kaya gustong-gusto ni Satan na magkasala ka, that is his aim. Para magkasala ka, para ang Panginoon ay lumayo sa'yo. Okay? Isaiah 59:2, your sin has separated you from God. And then I like this verse. Okay, tama na yan. Jeremiah 5:25. I like this verse. Pakinggan niyo po mabuti itong verse na to. Are you reading it? Your iniquities, when God will turn away from you, okay, because of iniquities, and your sins also have withholden good things from you. Kaya hindi mo nararanasan ang mga mabubuting bagay. Kasi yan ang kalooban ng diablo sa'yo. Para hindi mo maranasan ang kabutihan ng Diyos. Yeah, He is stealing your prosperity, your peace of mind. He is stealing your future. He is stealing great and mighty things from you. Okay? Nawan niyo po, that is His aim for you. At ang pinaka-worst po doon, ito. Alam na alam po natin na kaya tayo nilikha ng Diyos para sa Kanyang kalwalhatian. Di po ba? Para mag-glorify Siya sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pagpapakabanal. Pagka nagkasala ka, okay, ang nag-glorify ay Siya. Pag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ang glory goes to Satan. And he is a glory grabber. So alam po natin ang kwento in Isaiah chapter 14, wag na po natin titingnan, na gusto niyang angkinin at nakawin at i-grab ang throne para i-receive niya ang glory that is due to God alone. Pero sinabi ng Panginoon, my glory I will not share with another. Nakuha niyo? So the glory belongs to God alone.
Kaya gustong-gusto ni Satan nakawin ng glory. Okay? Gustong-gusto niya pumunta kasi he's glory hungry. Okay? He is hungry for glory. Gusto niyang pumunta sa kanya yon. And what is it for you? God will be displeased. And you know what? Ang final na buhay po natin ay pagdating sa langit. At ang pinakabatayan sa lahat natin ginawa para tanggapin natin ang mga rewards ng Panginoon is how much glory you gave to Jesus. How much glory you gave to God. And Satan hates you when you give God the glory. Kaya hanggat maaari, i-deceive ka niya para ka magkasala, para yung glory pumunta sa kanya, para i-provoke niya ang Panginoon, i-displease niya ang Panginoon, at para kawalan mo rin sa kabilang buhay. So the question is, are you giving God the glory due to His name? Yan ang ayaw-ayaw. Okay lang mag-worship service kayo. Okay lang maglingkod kayo, pero gawin niyo sa laman. Huwag niyong iwanan ng kasalanan niyo. And still, the glory is mine. Di ba? Hindi po enough yung tayo gumagawa ng mga bagay sa Panginoon. Pwede natin gawin ang mga bagay tungkol sa Panginoon, but do it in the flesh. It's okay for me, sabi ni Satan. Because the glory is still mine. Okay, so nakita po natin, describing the warfare. Lagi kong sinasabi na we are in a warfare. But to become a victim or a victor is a matter of choice. And you will understand why. Ano yung sinabi ko kanina? We are in a warfare 24/7, but to become a victim or a victor is a choice. Okay? For us Christians, it is a choice. For us Christians. Okay, tingnan po natin point number 2. Determining the weapon. Tingnan po natin sa verse 4 of 2 Corinthians chapter 10. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, upang pabagsakin ang kuta ng kaaway. Ano po yung weapon na binabanggit dito na magpapabagsak sa kuta ng kaaway? Matapos nating ma-identify na ang kuta ng kaaway ay sa isip, okay? Kaya nga sabi po sa verse 5, casting down imaginations, destroying imaginations. Okay? Yun po ibig sabihin yan. And all the knowledge that exalted itself against God, ang sabi doon, ano po yung sinatawag the mighty true God? Ano po yung binanggit ko na, no? Ano po yung instrumento, ano po yung weapon na binabanggit doon kanina? Let's go back to verse 4. Let's go back to verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Okay? But mighty through God to the pulling down of strongholds. Ano po yung weapon na binabanggit? Mighty through God. Ito, totoo na to. Pag nasagot niya. May nagbigay ng wallet, may $5. Sa palagay niyo, ano yung weapon na yun? For $5. Totoo to ha, hindi ito yung Reno 7, Reno 8 ha. Hindi ito yung white package. Totoo pala yung sinabi ni Mark kanina eh. Naghinga siya ng sama ng loob. Sabi niya, akala ko yung cellphone, totoo talaga. Nag-pray pa naman ako kay Lord. Salamat. Tsaka si Tita Luby pa naman ng bigay. Sino ba mag-aakalang hindi totoo yun? Sabi niya, yun tuloy. Gusto ko nang bumalik sa Katoliko pa kung time na yun eh. Buti na lang. Buti na lang yung Reno na 8, may nagbigay ng pandesal. O yan, katambal niya. Yun, napasipay siya. Pandesal lang pala katapat niyan eh. Okay. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa po ng National Bureau of Investigation ang promotor. Ayaw ko pong sabihin kung sino yun kasi pwede ko sanang ituro. Kaso binigyan po ako ng reward 7K. 7 kamote, hindi ko tinanggap. Okay mga kapatid, but mighty true God. But mighty true God. Alam niyo, pag inanalyze niyo po, doon po sa mga estudyante ko sa Biblia, di ba, mag-iimbestiga kayo, ano ba yung mighty true God na binanggit dito? Ha? Okay.
Kung totoo yung prayer, ibibigay ko sa iyo yung, yung $5. Pero hindi yun eh. Hindi niyo po makukuha yun kasi ganito po yan. Ano? I-analyze po natin yung verse. Ano po ba yung mighty true God? Babasahin yung paulit-ulit. Okay? Ano po ba yung magka-cast down ng imagination? Ano po ba yung magbi-bring into captivity of the thought to the obedience of Christ? Ano yung bagay na yon? Ladies and gentlemen, this is it. Okay? Ang sagot po niyan actually ay nasa 1 Corinthians chapter 3 verse 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now, the Lord is that Spirit, and when the Spirit of the Lord, there is liberty. Okay. Ganito po yan. Nung si Kristo ipako sa cross, binanggit ko last time, yun po yung nag-seal ng victory natin. Okay? Pero, kailan pa po nagawa ang victory natin? Pinaliwanag ko po last time ng ating victory, wala pa ang sanglibutan kasi tapos na po ang usapan, wala pa ang sanglibutan. Ang kaligtasan mo ay tapos na, wala pa ang sanglibutan. Kaya ang tagumpay mo ay tapos na rin, wala pa ang sanglibutan. Yung tagumpay na yon, ang ibig sabihin po noon, dahil ang Holy Spirit ang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, at ang sino mang mga mananampalataya na sumampalataya kay Jesus, batay sa kanyang kamatayan, yung kanyang kamatayan ay bilang redemption mo. Redemption saan? The word redemption is to buy back. Okay? Agorazo. To buy back, saan ka bibilihin? Sa pagkaalipin. Okay? So ang tao, nung dumating si Jesus, tayo ay isinilang sa mundo, tayo ay kasama doon sa mga naging alipin. So dumating si Kristo upang ikaw ay palayain. Kaya ang sinasabi ditong mighty true God, through the Holy Spirit is our freedom and liberty. Freedom and liberty what? Since the war zone is in the mind, okay, and we are all slaves by Satan through the mind, now God gave us the victory, okay, by giving us the freedom na makawala sa pagiging enslavement, makawala sa pagiging alipin, upang magkaroon tayo ng direksyon at bigyan mo direksyon ng ating mga utak at naandun ang tagumpay mo. Yun ang sinasabi ko kanina, dapat makapture na ito, mga kapatid. Hanggat hindi nyo naiintindihan, na ang victory ko ay nasa freedom ko to direct. Okay? God gave me the capacity to control the mind. Kasi nandito po yun eh. Pag hindi nyo kayang kontrol ng utak nyo, hindi ko kayo magtatagumpay. So ngayon, mga minamahal kong kapatid, alamin nyo kung anong kasinungalingan meron ka, kaya mong baguhin ngayon yan. Kasi kaya mong i-cast down, okay, ang kasinungalingan yan. And then, bring into captivity. It is your responsibility to bring. Hindi ko pwedeng i-bring ang iniisip mo sa pagsunod sa Diyos. Ikaw mismo ang magdadala ng lahat ng iniisip mo because you can screen, you can detect, you can direct kung anong papasok sa utak mo. Kaya mo nang gawin yan. Okay yung point? So, dapat nating maintindihan na ang aking freedom is my power, the mighty true God, to the pulling down of strongholds. It is my kalayaan sa takbo ng utak ko. Dahil ang utak po natin ay alipin dati ng kaaway. Blinded po tayo. Alam po natin yan. Di ba? Madilim po ang ating kautakan at ang ating kaisipan. Ang laman po ng utak natin sa Biblia, hindi na po natin babanggitin sa daming verses. Kahalayan, karunihan. Yan po ang laman ng utak natin eh. Good news for us. We can direct, we can eliminate, we can change. Kung ano laman ng utak natin, yun po ang sinasabi sa passage na ito, verses 5 and 6. Nakuha niyo po yung point? So again, buti na lang yung $5 ko, nandito pa. Dennis. Okay? Pwede mo kasi mag-argue sa akin, Pastor, dinadaan naman kasi yan sa prayer, di ba? Kaya pwedeng prayer. Kaso hindi mo sinabi kanina eh. Okay? Mamaya uli, may another chance ka. Okay? So, yung pong tagumpay natin, nandito po yun, at yung po'y dinadaan po sa freedom natin, or ganito po kasi yun, no? Dati ang may control ng buhay mo si Satan. Parang remote control po yan.
Wala kang karapatang umalis sa takbo ng utak mo kasi alipin ka eh. Kaya po yung pattern ng life natin, laging sin, kasi alipin po tayo sa isip natin ng kasalanan. Nung tinanggap natin ng Panginoon, pinalaya na po tayo doon. Okay? Kaya na po nating hawakan ang remote control ng utak natin kung ano ang ating isasaksak, kung ano ang ating gustong isipin. Okay? Isang maling isip, pwede magulo buhay mo eh. Di ba? Ang ganda-ganda ng usapan nyo ng iyong asawa. Di ba? Mama, may biglang dumaan chicks. Napatingin ng asawa mo. Di ba? Pwedeng isipin ng babae, ikaw ha, yung mata mo talaga, kasi sinasabi na kita sa iyo ha. Di ba? Mamaya gulo na yun. Pwedeng gumulo eh. No? Pwedeng isipin, normal yun. Kasi ang asawa ko, nagbago na yan eh. Di ba? Ba't gano'n ka? Sino yun? So yung utak natin kasi, kaya nating isipin, di ba? So meron pong tao na naglalakad, may nagtawanan, pwede niyang isipin na, ako ata pinagtatawanan na yun. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pwedeng, ang saya-saya naman nila. Nakitawa nga ako sa kanila, ha 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 ha. Di ba? Pwede rin eh, no? So depende kasi ang stock mo ng isip mo eh. Sabi ko, you win or lose with the way you think. Nandito ko lahat yung labanan. Okay, bigyan ko po kayo ng idea. Okay, patungkol po sa slavery. Okay? Number one, lahat ng tao sa mundo, okay, may iba matapang, kunyari. Pero lahat po ng tao sa mundo ay alipin ng takot. Takot sa kamatayan. Saan po makikita? Hebrews chapter 2, verse 14. Tingnan po natin. Hebrews 2:14. For as much as then, as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same. Jesus Christ, nagsakatawan tao po siya. Di ba? Naging tao po siya that through death, di ba? He might destroy him that had the power of death. That is the devil. Verse 15. The power of death. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Nakita niyo po? Ang tao ay lifetime alipin ng pagkatakot sa kamatayan. Ngayong naintindihan po natin at sinampalatayanan natin si Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan at naintindihan po natin na kapag tayo ay namatay, sa langit tayo pupunta, makikita natin ang Panginoong Hesus, mawawala na ang hirap, mawawala na ang anumang kagutuman, wala nang awayan, wala nang COVID, walang karamdaman, walang libingan sa langit. Kaya wala na po tayong takot saan? We are no longer slaves to fear. I am the child of God. Amen? So yan po yung nagawa ng Panginoon Kristo nung siya ipinako sa krus. Ang sinumang sumampalataya, they will already redeemed from the fear of death. Hindi na po sila takot sa kamatayan. Takot na lang sila sa mga asawa nila. Ay, nagtatanong sino daw yon. Tayo! Takot sa asawa. Mga member ng takusa. Okay, so yun po yung nagagawa nun. Ito na po yung sa matindi po mga kapatid. Sa Romans chapter 3 verse 9 and 10. Okay, Romans 3, 9 and 10. Romans 3, 9 and 10. Sabi ni Paul, what then? Are we better than they? Tayo ba'y mas mabuti pa bilang mga Hudyo kaysa mga Hintel? Yan ang ibig sabihin niyan. Sabi niya, no, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all alipin ng kasalanan. Ang sabi sa verse 10, mga Hudyo, mga Hintil, mga Amerikano, mga Negro, mga Pilipino, mga Hapon, mga Incheck, as it is written, there is none righteous, no not one. Lahat tayo ay alipin ng kasalanan. Verse 11, I like this verse. Walang tunay na nakakaintindi sa Diyos. Walang tunay na naghahanap sa Diyos. Why? They don't know God. How can they find God? How would they seek God? They will not seek God because they have no any idea about God. Mahirap hanapin ang hindi mo alam ang hinahanap mo. Di ba? Naghahanap sila sa maling lugar. Kasi hindi alam kung nasaan ang Panginoon. Para po yung nawalan po ng susi sa madilim na lugar.
Doon po siya nawalan ng susi. Tapos doon po siya naghahanap sa may liwanag. Sabi po ng, anong ginagawa mo dyan? Nahanap ko yung susi ko eh. Oh, kanina pa kita napansin dyan eh. Oo nga eh. Saan ba nawala susi mo? Doon eh. Eh, ba't dito ka naghahanap? Madilim kasi doon eh. Ang pakala mo. Paano makikita? Hindi mo alam kung nasa ng Diyos. Hindi mo alam hinahanap mo. Okay. Okay, mga kapatid. Maliwanag sa Bible na lahat tayo ay alipin ng kasalanan. Anong sabi po sa Romans chapter 6, verse 6? Good news! Romans 6:6! Wow! Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Christ died for me. I died with Him. The body of sin is destroyed so that I can now live for Jesus. Amen? Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 14, wow! One of the most powerful verse for you to know and for you to embrace. Ang sabi po diyan, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan over you, for sin shall have no more dominion over you, for ye are not under the law but under grace. Okay, bakit tayo nabubuhay pa sa kasalanan? Nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Sino dito ang naniniwala ng, wala, ganito ng buhay ko kasi ito talaga yung kapalaran ko eh. Sinilang akong mahirap. Ganito talaga yan. Di ba? Naalala ko po yung kausap ko eh. Kasi talagang ako yung malungkot sa buhay kasi hinulaan kasi ako eh. O anong hula sa'yo? Sabi ng mga hula, you will be unhappy all throughout your marriage life. At saka nakita yung aking nunal din sa may balikat. Eh, ako daw ay laging may pasang krus, lagi daw akong mahihirapan kasi may nunal ako sa balikat. Ha? Ay di wala nang kinalaman pala ang Diyos dyan. Wala nang magagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya na palang pinaniwalaan mo eh. Di ba? Kasi nunggalingan po yun. Lala, Kristiyano ka. Hindi ka isinilang na maging talunan. Hindi ka isinilang para maging miserable. Binanggit ko po kanina yan. Di ba? Choice mo yun eh. Yan ang pinili mong buhay eh. Pero meron kang kapangyarihang mamili sa utak mo. Pwede mong baguhin ang takbo ng buhay mo ngayon pag uwi mo. Kung babaguhin mong utak mo. Pero kung gusto maging alipin ka pa rin ng kasinungalingan yan, ng kaguluhan sa buhay na pinasok mo, ipagpatuloy mo ang takbo ng utak mo. Huwag mong baguhin. You win or lose by the way you choose. Warfare is just right here. To be a victim or to be a victor is a matter of choice. Okay? Mga kapatid, ang ating tagumpay, ang ating prosperity, ang ating success has been secured by God. Sealed when He died on the cross. Ang kailangan lamang natin, mga kapatid, is to embrace and believe of our victory. Hanggat hindi mo pinaniniwala ang victory ka na, hindi mo pinaniniwala ang malaya ka na, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan mo. Dapat mong akapin at paniwalaan na ikaw ay tagumpay na dahil si Kristo ay namatay sa kasalanan mo at pinalaya ka na sangayon sa mga talata na pinakita ko sa inyo. We're already free. Ang gusto ng Panginoon, matapos mong maintindihan ang freedom mo kay Jesus Christ, all you have to do is just to believe and start living with your victory and start walking your victory, marching your victory, living with it, declaring it, thinking about it, eating with your victory, sleeping with your victory. Yan ang gusto mangyari ng Panginoon para maranasan mong tagumpay. Because tagumpay is a life for us Christians designed by Jesus Christ before the world began. Kaya nakakalungkot bilang isang Kristiyano na ikaw ay nabubuhay, matagal ka na matagumpay, pero nabubuhay ka pantalunan ngayon. Amen? Okay. Si Shadrach, Meshach, and Abednego ay lumabag sa kautusan ng hari noong time na yun. That is in Daniel chapter 3. At ang parusa sa sino mang lalabag sa utos ng hari ay itatapon sa furnace. Alam niyo ba yung furnace? Pugon, lutuan ng lechon, at hot pandesal. Okay. Itinapon po sila doon.
And lo and behold, nung nandun sila sa loob, hindi po sila nasunog. Dahil nandun po kasama nila si Jesus Christ na naglalakad. Ginawa po nilang park na paikot-ikot sa loob ng pugon. Ginawa nilang park ang pugon. Ang impyerno naging langit. May time po mga kapatid na ang problema mo ay hindi aalisin ng Diyos. Ang apoy sa buhay mo ay hindi aalisin ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, maranasan mo at lumakad ka ng ipamuhay mo ang tagumpay mo sa gitna ng apoy. Kaya hindi ka nagiging matagumpay, ayaw mo ng apoy, tumatalikod ka sa apoy, umiiwas ka sa problema mo. Hey! Walk your victory and freedom in the middle of the fire. Jesus is right there in the middle of the fire, and you can convert the fire into heaven. Amen? Have the mind of a victor. In Mark chapter 4, nandun po yung kwento in verse 37 po natin tingnan kasi mahaba yung verse na yan eh. Sakay ang Panginoon sa barko. Napupuno ng tubig ang barko kasi gawa ng bagyo. Ginising ang Panginoon Kristo na natutulog sa gitna ng bagyo. At pagkatapos, ang Panginoon ay bumangon. At kaya sinuway ang bagyo. At matapos niyang sawayin ang bagyo, He rebuked the wind and the storm, and the waves stopped. Ang sabi po ng mga alagad niya, what manner of man is this? Even the wind and the storm obey Him. Paglipat po sa Mark chapter 6, matapos po magpakain ng Panginoon ng 5,000 katao, siya po'y nagpunta upang manalangin at habang siya po'y nasa mountain, sumakay po ang mga alagad sa barko uli. At inatake po na naman sila ng wind na malakas. Habang pinapanood ng Panginoon ng kanyang mga alagad, nahirap-hirap sa sagwan, nanaog po siya, hindi niya sinaway ang bagyo. He walked through the storm. And the Bible says, and the wind stopped. When he stepped into the ship, okay, the atmosphere became peaceful. Mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi laging pag may bagyo ka, gusto ng Panginoong alisin yan. Kaya ang atin pong mindset, may bagyo man o mahirap, dahil ang victory, prosperity, and success is not in the absence of fire. It is not in the absence of storm. It is not in the absence of predicaments. Victory and prosperity is the attitude of the heart that you can smile and walk your victory through the fire. It is the attitude of the heart. It is the mindset. It is a choice that I will walk through my storm and meet Jesus in the storm, and that is my victory. Kaya hindi tayo nagmamature eh. Iwas ka ng iwas sa problema eh. Di ba? Konting hirap, dadaing ka, rireklamo ka sa buhay mo. Harapin mo problema mo. Go through it. We're not cowards. We are victors. Amen? Okay, I like the Apostle Paul. Naging tayong kaputo sa buhay. Grabe ang prinsipyong to. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, huwag na po nating tingnan, binigyan siya ng Panginoon ng thorn in the flesh. Alam po natin yung kwento. At ang sabi po doon, siya nanalangin ng 3 beses at different times, Lord, grabe ka painful itong thorn in the flesh. Please, Lord, take this away from me. I am in torment. Sumagot ang Panginoon sa verse 9. The answer is, no. I will not remove your storm, your fire. I will not remove your predicaments. But I will give you the grace to sustain you. For my strength is made perfect in weakness. Let the weakness remain, and I will give you my strength, because my grace, goodness is sufficient for you. There are times that God will say no to your prayer. And all you have to do is to take verse 10 of 2 Corinthians chapter 12. Sa inyo na yan. Kaya mo yan. Hindi mo kaya yan. Pero sa biyaya ng Diyos, kaya mo yan. Ano sabi ni Paul?
Therefore, ganun pala, Lord. Hindi mo pala aalisin to. Ayaw ko na lang. Hindi na lang ako maglilingkod. Nagpapakatapat ako sa'yo. Pagkatapos, humiling ako ng alisin mo yung thorn in the flesh. Di mo naman ginagawa. Ayaw ko na lang. Quit na lang ako. Sinabi ba ni Paul yun? Tsaka sa church na yan, mga taong ayaw ko dyan eh. Hindi ako babalik dyan. Hanggang di sila nawawala dyan. Di ba? Tsaka yung pastor dyan, di ko gusto yung preaching yan. Lagi nagbabanggit ng pangalan. Di ba, Marco? Di ba, Jong? English pa ng English, ang hirap pang unawain. Ano ba yung thorn in the flesh na yan? Ano ba yung stronghold na yan? Sabi ni Paul, ganun pala. Eh kung ang grace mo is sufficient at ako'y recipiente ng iyong kabutihan sa aking buhay, wow! I will take pleasure in my infirmities. I will laugh and enjoy my infirmities. Wow! And I will enjoy and rejoice in my necessities, in my reproaches, in my distresses, in my persecutions. For God's sake, for when I am weak, then I'm strong. Kakadalawang palakpak na ko Kaya ako umalis ng showbiz, ayaw kong pinapalakpakan ako Okay, balikan po natin finally mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng final verse na sinasabi ko sa inyo, freedom? What is that freedom? In 2 Corinthians chapter 10 verse 6. Paano mawawasak ang mga high things that exalted itself against the knowledge of God? By bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 2 Corinthians chapter 10, verse 6. Bakit yun ang nakalagay dyan? Okay. Verse 5, sorry. Ayan. Dito po tayo magtatapos sa verse na to. Mga kapatid. Take note of the word casting down. Okay? It is your responsibility na wasakin mo ang mga imahinasyon mo at mga prinsipyo mong hindi naman sang-ayon sa kalooban ng Diyos at nagmamataas pa sa karunungan ng Panginoon. It is a responsibility to topple down and bringing into captivity. It is your responsibility to bring into captivity. Okay? Ang ibig sabihin po nun mga kapatid, ang mga bagay lamang na papahintulutan mo, nagagalaw sa utak mo at lalaruin mo sa isip mo, ay mga bagay na may kinalaman sa pagsunod kay Kristo. Uulitin ko mga kapatid, meron kang kapangyarihan ng iyong papayagan lamang na maglaro sa isip mo ay ang mga bagay lamang na may kinalaman sa pagsunod kay Kristo. We are called the followers, the disciples of Jesus Christ. Anything that is not or has nothing to do with the obedience of Christ, has nothing to do with the glory of Christ, has nothing to do with Jesus Christ, we are to control that and we have the freedom and the capacity to control every thought. Because we are to bring every thought. It is a responsibility to control your mind. I cannot control your mind. I can only influence you. But your responsibility, bringing into captivity, is a matter of your choice. Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, yung sinabi ni Paul, kung ang laman ng utak mo ay lahat pagsunod kay Kristo, puro kay Kristo ang iniisip mo, ang buhay mo ay si Kristo. Ang gusto ng Panginoon, ulitin ko, Galatians 2:20. Okay? Bakit yun ang pinili mo, Lesha, kaninang verse? Ganun ba yun? Ang galing naman. Sa'yo na yung $5 tsaka yung wallet ko. Sa'yo na. Umaya. Ang galing naman, no? Kasi yung pong verse na yan, yun po yung pinaka-heart ng Christianity. Kasi ang purpose po ng victory is the manifestation of Christ. Kaya ang sabi po sa verse na yan, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Para si Christ makita sa buhay natin. Kasi kung ano laman ng utak mo, iyon ka. Bakit ka mahalay? Yun ang laman ng utak mo, kahalayan eh. Ba't ka mayabang? Yun ang laman ng utak mo, puro kayabangan eh. Hello? Ngayon, kung ang laman ng utak mo ay puro kay Kristo, puro pagsunod kay Kristo, di buhay Kristiyano ka, buhay ka ni Kristo. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Kaya po, ang tema po ng buhay ni Apostol Pablo, take note of this,
Victory, prosperity, and success does not mean you have no thorn in the flesh. Apostle Paul, God did not remove that thorn in the flesh, but he lived a full victorious life. Okay? In 2 Corinthians chapter 4, okay, huwag natin tingnan. Huwag mo nang tingnan yan. Baka matagal. Okay? Ang sabi po doon, we are troubled on every side. Look at that. Paul has troubled on every side, and yet not in distress. Perplexed, nalilito ako, but not in despair. Persecuted, I have a lot of them. Okay? But not forsaken. Yes, cast down, lagi ako nabubuan, but I'm not broken. Cast down, but not destroyed. Sabi po ni Paul, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in my body. Yan po yung si Paul. Kahit anong pinagdadaanan ko, ang importante, banal ako. Okay? Always bearing about in the body the death of the Lord Jesus Christ, that the life also of Jesus might be made manifest in my mortal flesh. Philippians chapter 1, verse 20, according to my earnest hope and my expectation that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness also, so now Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or whether it be by death. For to me, to live is Christ, and to die is victory. Apostle Paul was not able to experience deliverance. He was even rewarded by life by having his head cut off in Rome. That was the price. At ang sabi po sa Bible in the book of Hebrews, okay? Tingnan po natin in particular chapter 11, verse 35. Maraming mga tao na nagsakripisyo sa Panginoon, mga kapatid. Women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance. Ang dami pong na-torture sa Christianity. Why? But that they might obtain a better heaven, a better resurrection. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, victory is by bringing every thought to the obedience of Christ. Victory is by living for Christ and having Christ live through you, whether it be by life or by death. Whether in necessities, in distresses, in reproaches, in infirmities, you will rejoice because you have the power to live for Christ, and that is your victory. Amen? Now, I would like to share with you a story. Nireview ko po yung kwento na nangyari noong 1829 actually. Nasentensyan po ang dalawang magkaibigan. Ang pangalan ay si James Porter at saka si George Wilson. Sila po ay nang hold up ng mail carrier at nagnakaw po sila doon ng mga laman. At sila po ay nasentensyan in May 30 of 1830. Sila po ay nahatulan ng bitay. Si James Porter na-execute July 2 of 1830. Si George Wilson, hindi po siya na-execute because of an influential friend na nakipag-usap sa presidente at siya binigyan ng parol. Full pardon. Okay. Nung dinap na po ang kanyang parol, pardon letter ng Supreme Court, nung binibigay po sa kanya po yung letter ng pardon ng warden, hindi niya po tinanggap. Okay. Sa persuasion ng mga kamag-anak, nagmamahal na kaibigan, ba't di mo tinatanggap? Ilalaya ka na dyan kasi full pardon na yun eh. Hindi niya po tinanggap. Ang tawag po doon sa, kung i-review niyo po yan nasa internet, hangal daw po si George Wilson. Sino ang tatanggap? Sino ang hindi tatanggap ng kalayaan? Okay? Para sa tiyak na kamatayan. Nasintensyan po siya eh. Sabi doon siya ay hangal. Nagkaroon po ng ruling, hindi complete ang parol or pardon. Kahit ito ay granted na para sa kanya, kung hindi niya naman ito tatanggapin. Itinuloy ang execution. Si George Wilson ay in-execute months later for refusing, okay, to accept the letter of pardon. Mga kapatid, instead of getting away from your slavery and walk your freedom and victory, you have the choice to believe and embrace your freedom or not.
Kung gusto mong manatili kang alipin hanggang ngayon, huwag mong tanggapin ang victory mo. Huwag mong paniwalaan yan. And I guarantee you defeat, failure, loneliness, and sorrow in your life in the near future, if not now. Now, if you believe that you are already a victor and you have already the freedom through the Holy Spirit secured even before the world began, all you have to do is to think victory, act victory, live your victory, declare your victory, sleep your victory, live your holiness, live your freedom, live your love, live Jesus Christ, live your humility, and serve God continually. Tayo pong natin tumayo.